A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message.
is not usual for us to refer to the Lord Jesus Christ as King. But that song actually points to the millennial reign of the Lord Jesus Christ, when He will actually, literally, physically reign as King for 1,000 years. Pastor, magkakatotoo ba yun? Antay-antay ka lang. Okay? Now, mga kapatid, ang mga tao ngayon ay nabubuhay na parang hindi totoo ang mga sinasabi natin. You realize that? Para bang, hanggat wala ako dyan, di ko paniniwalaan yan. Yun din ang sinabi ni Tomas eh. Di ba? Ang sabi ni Tomas, hanggat hindi ko nahihipo o nakikita ang nail print sa kanyang mga kamay at mahipo ko ang kanyang hindi ako maniniwala. Mamaya nandiyan na ang Panginoon. Di ba? O, halika rito, Tomas. Anong ginawa ni Tomas? Napaluhod na lang siya, my Lord and my God. Mga kapatid, hindi na kinakailangan tayo maging parang Tomas. Kasi ang sabi ng Panginoon, blessed are they who have not seen, but who believe. Amen? Mga kapatid, yung awit na yan, prospective yan. Ngayon, ang ating Panginoong Yesus, hindi natin siya tinatawag na hari, kundi siya ang ulo ng eklesiyang ito, hindi ako. He is the head of this church, not me. Amen? Oo. Now, if you do not know that, that is what the Bible teaches. He is our head. Kaya, ang mga non-church, meron sa Amerika ngayon na movement, yung mga tao na hindi na sila nag-church. Ang tawag sa kanila, hindi lang non-church, kundi the church. They de-church themselves. Ganun na ang tawag ngayon. Because they do not want to be involved in churches. Pero mga kapatid, the Lord had designed that for every ecclesia like us, He is head. Amen? Kanya nga lang, totoo naman na ang tao, wala na ngayon submission. Ang sakit po ng tao ngayon ay wala ng kababaang loob. Totoo yan. Walang kababaang loob sa tahanan, walang kababaang loob sa lipunan, walang kababaang loob sa bawat isa. Nakikinig ba kayo? Walang kababaang loob sa mga nakatatanda. Okay? Bakit kanyo? Sapagkat umiiraw na ang sobrang individualism na ang lahat ay may karapatan. May karapatan naman ng lahat. Pero sa harap ng Panginoon, hindi natin ipinaglalaban yun. Amen? Kundi nagpapakumbaba tayo. Mga kapatid, I need to say this, sapagkat yung mga ganyang awit, hindi nyo naintindihan ng marami. Akala natin, music lang yan. That is not music alone. And Christian life is not just a life which you can live conveniently. No. I do not believe that Christian life is lived conveniently. Cannot be. Okay? I do not believe in a Christian life that is lived with ease. Cannot be. Amen? This world provides convenience. This world provides ease. Okay? This world provides privileges. Pero minsan, intindihin natin. Kaya palagi tayong merong preaching para hindi lang tayo mapaalalahanan, kundi magising tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Okay. Bago ako magpatuloy, basahin muna natin ulit yung ating focus for this second quarter. Okay? Do you remember that? Can you recite by memory? Nakatingin kayo sa taas. Okay. Ano ang ating focus for this second quarter? Ready? Go. Increasing more and more in bearing the fruits of righteousness. Great. Okay? Now, meron
bati sa akin, sabi sa akin, Pastor, alam mo, ibang klase kayo kasi sa Lighthouse. Pag nagpipreach ka, nakikita yung outline mo, tapos nagguguhit-guhit ka, ikaw lang yata ang gumagawa niyan. Sabi ko, hindi. Kasi lahat na nagpipreach sa pulpito sa Lighthouse, ganun nila nagagawa. Tapos pinakita ko, si Robert, ganun din ang ginagawa. Si Moses, ganun din. Okay. Gagayahin namin. Sige, gumaya lang kayo. Pero hindi nawawala ang katotohanan. Lalo natin ipinagtitibay. Amen? With that, mga kapatid, dumako tayo sa ating teksto, 2 Corinthians chapter 9 and verses 8 to 11. Tumayo tayo as we read this text. Again, it's in the screen. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 8 hanggang 11. Okay? Basa tayo ng sabay-sabay. Ready? Go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now, He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Pagbabasahin natin kasi ang King James, no? Minsan, aaminin ko, kapag hindi ka medyo familiar, the way na sinusulat ang Old English, parang ang hirap intindihin. Para bang you need to be a lawyer. No, Attorney Moses. Kaya, it would be good sometimes na tingnan natin at i-shorten natin para makuha natin. Now, kaya tayo nagkakaroon ng focus, mga kapatid, para maintindihan natin ng husto ang katotohanan ng salita ng Diyos upang maibuhay natin. Kapag babasahin mo ito, ganyan, ang hirap ibuhay eh. Tama? Ang hirap ibuhay. Pero, look at this. Iiklian natin, ano? Ito ha, I will read it. And God is able to make all grace abound toward you. Ang Diyos ay may kakayanan na ang lahat ng biyaya ay ipag-umapaw sa inyo, sa atin bilang eklesiya. That ye, always having all sufficiency in all things, upang kayo, sa pagkakaroon ninyo, ng kasapatan sa lahat ng bagay. Tama ba? No? May abound to every good work. Upang kayo, no, sa pagkakaroon ninyo ng kasapatan sa lahat ng bagay, ay mag-umapaw sa bawat gawain. Look at that. Ibig sabihin, yung palang biyaya ng Panginoon ay hindi binibigay sa atin para magsawsaw lang tayo, upang tanggapin lang natin. Yung biyaya ng Panginoon ay ibinubuhos sa atin ng may kasapatan upang tayo ay mag-umapaw sa bawat mabuting gawa. Nakikita niyo ba yun? Tama. Kaya kayo mga nagsasabi, salamat sa biyaya ng Panginoon. Ano yung pasalamat mo? Kung hindi ito nagbubunga ng kasapatan upang tayo mag-umapaw sa bawat mabuting gawa. Tama, ano? Logical? Yes. Ngayon, at ang sabi dito, having that all grace and increase. Sabi, at dagdagan pa. Correct? Ang bunga o fruits, kaya mga bunga ng inyong
katuwiran. Wow! Hindi lang pala mag-umapaw sa bawat mabuting gawa, kundi ang kasapatan ng biyaya ng Panginoon, no, ay ibinibigay sa atin upang madagdagan pa. Tama ba yung Tagalog na yon? Okay? Madagdagan pa ang mga bunga ng katuwiran na sa atin ay ibinigay din. Naging katuwiran natin. Bakit? Sapagkat kayo nga ay pinagyaman sa lahat ng bagay ng pag-uumapaw. Simple. Di ba? Oo nga, no, parang mas lalong naintindihan. Oo nga, naintindihan mo lang. Pero mga kapatid, ang challenge natin, ibuhay natin. Sapagkat hindi lang tayo narito para makinig. Good? Dakilang Diyos, maraming salamat po na mayroon kaming ganitong coming together upang matingnan namin ang iyong salita, maitanim sa aming puso ang iyong katotohanan, at magbunga, Panginoon, ang iyong katotohanan at biyaya sa aming buhay. Help us, dear God, today. Bigyan niyo kami ng magandang pagtuon, magandang focus, Panginoon, sa iyong katotohanan. Iwan muna namin ang mga kung ano-anong bagay sa buhay na ito upang mapakinggan namin ng lubos, Panginoon, ang iyong katotohanan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Itong 2 linggong ito, alam niyo, marami akong nakakausap ng mga leaders. At ang kananiwang tanong nila, Bishop, ang lighthouse ba gaano kalaki? Ganon no? Kasi ang mga tao po ngayon, parang masyado silang engross sa palakihan, pasikatan. Sabi ko, hindi, no? Marami lang kaming mga lighthouse. Sa kabuuan, maraming mga lighthouse sa iba't ibang lugar. In fact, yung pinaka-main ng lighthouse ay nasa Tatalon. Okay? Ang aming building, ang aming auditorium, maglalaman lang yan siguro ng mga 800 to 1,000. Okay? Hindi kami katulad ng mga auditorium ng malalaki. Okay? Tapos may tanong, anong kaibahan? Sabi ko, ang kaibahan, kako, of course, we preach the gospel. Pero ang kaibahan ay kung paano ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay dumadaloy. In English, the difference is how the grace of God flows. How the grace of God is stewarded by the whole ecclesia. Okay? Maraming mga churches po ngayon, mga personal ang naitataas. Ang inyong pastor ay hindi masigit sa lighthouse. I cannot be greater than lighthouse. No one can. Amen? Far greater than my individual person is this church. Amen? The grace of God in me cannot be greater than the grace of God in every one of us put together. Good? Maraming humahanga sa inyong pastor dahil laman ako ng maraming mga, kung anong mga undertaking, mga organisasyon. In fact, may kausap ako. Ang sabi sa akin, Bishop, mag-prepare na tayo sa 2028. Okay? Anong uring pag-prepare ang gusto mo? Yung mga presidential ball, kausapin na natin. Kailangan makilala na natin sila. Sabi ko, pwede naman yan. Sabi sa akin, alam mo ikaw kasi, ano ka kagalang-galang ka sa mga, not that. Sige ka ako, tingnan mo lang kung paano sila makakausap. Pagdating sa katuruan ng salita ng Diyos, I will be with you. Ganun lang. Okay?
Hindi for any material gain. Not for any personal gain. Amen? Kasi lahat naman ganun ang gusto eh. No? Now, mga kapatid, let me tell you, and outrightly, Lighthouse as a church, we need to abound in every good work. Can you say amen? We do not just receive blessings. God is not just good because we receive. The goodness of God is translated to us in making us to abound in every good work. Amen? Sa bawat mabuting gawain. Now listen, ang mabuting gawain extends to our personal gain. Kung ang isang bagay ay palagi na lang for your personal gain, mabuti lang yan sa iyo. Correct? Tama ba? Kung ang business mo ay para sa iyo lang at para sa personal mo lang, mabuti lang yan sa iyo. But I'm telling us right now, everyone, hindi yan mabuting gawa sa harap ng Panginoon. Amen? Kapag ang yaman mo ay sa iyo lang, ang galing mo ay sa iyo lang, ang lahat ng pwede mong ipagmalaki ay sa iyo lang, okay? Mabuti yan sa iyo. Lahat ng tao, yan ay ginagawa. Hindi ka na kinakailangan maging saved para ganyan ang isip. Lahat ng unsaved, ganyan ang isip. Pero mga kapatid, meron tayong pagkakaiba sa mga taong wala kay Kristo. Pero minsan nakakalungkot. Makakakita ka ng mga mananampalataya, niligtas na't lahat. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Pinatawad sa lahat ng mga kasalanan. Okay? Nakilala si Kristo. Pero ang lahat ng buhay nila at desisyon nila ay para sa kanila at kanilang sarili pa rin. They cannot abound to every good work. They just abound in the work that they want to have for their personal gain. Masakit i-preach yan. Masakit pakinggan yan. Pero mga kapatid, hindi ba yan nakasulat? Na ang biyaya ng Panginoon ay pinag-uumapaw sa atin ng lahat ng kasapatan, that we may abound to every good work. No, huwag kayong masasaktan dahil binabasa natin lahat ito. Good? Ibig sabihin, yung kategorya po ng every good work goes beyond ourselves in order for it to be good. Amen? Ibig sabihin ng good, beneficial. But that is not just beneficial for you. It's beneficial to all. And it's God-glorifying. Amen? Now, ito ang siste. Okay, pastor, okay na ako dyan. Kaya amen ako dyan. Hanggang the last amen. Okay. Pero teka muna, meron pa. Kasi ang sabi, that we may increase the fruits of your righteousness. Meron pa. Pastor, kailan ka pa titigil niyan? Baka lumagpas na tayo sa langit niyan. Okay lang yun. Kesa naman, wala ka sa langit. Di ba? Sa totoo lang mga kapatid, hindi lahat na nakikinig sa akin ngayon, sa preaching na ito, pinapaniwalaan yung sinabi ko. Kaya nga, ganito na ang preaching natin pinapakita natin kung ano nakalagay sa Bible. You see? Now, kasi pastor, magbabasa lang ako ng Bible. Okay, pero kahit magbasa ka, hindi mo maintindihan ng ganyan yan. Correct? Kahit ulit-ulitin mong basahin yan, kahit manalangin ka magbasa, if you do not sit down and listen to preaching, kaya ang sabi ng banal na kasulatan, preach. Okay?
In season, out of season. Rebuke, reprove with all long suffering. Amen? Kaya may preaching tayo rito. Hindi tayo mga kapatid, no, nagsiset aside kung ano dapat ang preaching sa atin. Dito po sa Lighthouse, hindi feel good ang preaching dito. Maraming beses feel bad para magbunga sa atin. Kahit po ang gamot, ang hirap inumin. Nakakapagod na. Yung araw-araw mag-i-injection ka. Kada umaga, 8 tableta. Kada gabi, 5 tableta. Aber, anong gagawin ninyo? Di ba? Pero kailangan mong inumin. Pwede ba, uminom na lang ako ng gamot? Oo naman, pero mag-exercise ka pa rin. Meron pang exercise, may gamot na. Ano ba yan? Kaya sisigasi ko pa yung sarili, mag-exercise ka. Teka muna. Meron pa. Anong meron pa? Huwag kang kain ng kain. Obserbahan mo yung kinakain mo. May gamot ka na, may exercise ka na, pwede ba kahit ano, kainin ko na? Ano palagay nyo? O umiiling si Tay. Tama ano? Yung nutritionist natin. Yeah. Tama ba yung sinasabi natin? Alam niyo mga kapatid, itong mga bagay nito sa buhay natin, yan actually ay nagsasabi sa atin how we should take the truth. Hindi maaari mga kapatid na tinanggap mo lang si Kristo, okay ka na. Hindi pwede yun eh. Amen. Ang hirap naman, pastor, maging Kristiyano. Totoo yun. Kaya nga dapat may kasigasigan eh. Amen? Okay lang, lumipat ka na. Punta ka sa convenience. Pero, pagdating ng last amen, bahala ka na sa Panginoon. Kasunduan tayo. Di ba? Kagabi may kausap ako. You know what? I am a preacher of God's Word. And my counsel to you is not a counsel just for my personal gain. No, it's not. It's for your gain. If you don't listen to me, fine. But don't come back to me crying. Okay? Sapagkat may ibubunga yung mali. Are you listening? Hindi pwedeng may ibunga lang yung mabuti. Ang mali ang may ibubunga. Pastor, hindi ba good karma and bad karma lang yan? Pakarma-karma pa tayo. Ito na yung Bible eh. Okay? Ang title pa lang? Ang title ng ating mensahe, kasi alam niyo sa totoo lang, dapat last week ito eh. Okay? Para sa ating second quarter focus. Increasing the fruits of your righteousness. Seeking and bearing the fruits of righteousness. Ang lalim naman yan, pastor. Kaya makinig tayo lahat. Amen? Okay. Now, alam natin lahat ito. Di ba? Can we recite this verse? Matthew 6:33. Okay? Ayan, makikita nyo dito. Ready now? Read with me now. Go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Wala tuloy mag-amen. Okay. Mga kapatid, bago ang verse na ito, ang pinag-uusapan dito sa kontekstong ito ay lahat ng material na bagay. Lahat ng material na bagay na kailangan ng tao. Ano yan? Food, clothing, shelter. Basic. Correct? Basic. Ang sabi ng Panginoon, bago pa kayo manalangin, alam ko na yan. At lalo kayo mga mananampalataya. Pero kahit ano, no? Yung mga bagay na yan ay added lang yan. Correct? Ha? Added lang. Dagdag lang yan sa buhay natin. Ang sabi dito,
Huwag mong hanapin yung dagdag. Ang hanapin mo yung una. Correct? Ha? Oh. Ano yung una? Ito. First. Ano yung una? The kingdom of God. Oh. Kausap ng Panginoon si Nicodemus. Si Nicodemus, ruler yan. 12 inches lang siya. Hindi. Ibig sabihin, 12 inches lang si Nicodemus. Hindi. Ano siya? Talagang ano siya? Namumuno. Okay. Kasi seryoso kaya ganyan. Pastor, simula pa lang nagagalit ka na, Pastor. Hindi. Okay. Anyway, ang sabi ng Panginoon, no? Si Nicodemus parang binola-bola pa ang Panginoon. Rabbi, ikaw isa master teacher ka eh. Pero Nicodemus, except, sabi ng Panginoon sa kanya, you must be born again. Maliban na ikay ipanganak na muli, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yun. Alam niyo kung nasaan yan? Sa John chapter 3. Hindi ko nilagay yung verse dito eh. Puntahan natin yung Bible dito. Okay? John chapter 3 and verse 1. Yan. Okay? Teka muna, 3. Verse 1. Okay? There was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler, 12 inches, of the Jews. No? The same came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher from God. For yun ang opening statement niya eh. Wow. Pagkatapos ang sabi ng Panginoon sa kanya, verily, verily, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Wow! Tapos sabi ni Nicodemus, anong born again? Ibig sabihin, papasok ako ulit sa sinapupunan ng nanay ko at ipapanganak ako muli. Matalinong tao yan, ha? Ruler yan. Sarcastic pa yung dating niya. Anong sinasabi niya po? Di ba? Paano ako papasok sa nanay ko para ipanganak muli? Sabi ni Panginoon, walang explanation. Sabi ng Panginoon sa kanya, verily, verily, I say to thee, inulit pa yung katotohanan, katotohanan, except a man be born of water and of the Spirit. Woo! He cannot enter the kingdom of God. Alam niyo itong water spirit dito maraming pinagtatalo dyan. Dahil daw tubig, bautismo, at espiritu. Hindi, that's the water of the word. Ito, water. Okay? Kailangan natin tanggapin ang katotohanan ng muling kapanganakan sang-ayon dito. Amen? Sa katuruan nito, sa pananampalataya, at sa espiritu. Ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, you seek first the kingdom of God and seek it enough for you to have the new birth. Amen? Okay. That which is born of the flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is spirit. Yung laman, laman yan. Pero ang kapanganakan sa Espiritu ay kapanganakan sa Espiritu. Huwag mo ikatuwiran na, okay na ako kasi pinanganak na ako sa, hindi, ibang kapanganakan yun. If you seek the kingdom of God, then you need to consider the new birth, the spiritual birth. Ang sabi, inulit ng Panginoon, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Hindi na you, ye na, kasama na tayo lahat. Mga kapatid,
lahat kayo nakikinig, when you seek first the kingdom, it means you should be born again. Kaya kung wala ka pang pagtanggap kay Kristo at hindi ka pa pinanganak sa Espiritu, hindi totoo sa iyo yung seek the kingdom of God. You understand? Una sa lahat. Okay? Ikaw ba meron ka ng eksperyensya? Oo nga, pinanganak ka na. Pinanganak ka na. Kaya ka nagbe-birthday. Pero wala kang maaalalang araw sa buhay mo na nagkaroon ka ng spiritual birthday? Oo. Kailangan po ba, Pastor, alam ko yung date saka yung time? Hindi, alam mo lang na tinanggap mo siya. Amen? Yung may maalala ka. Kasi experiential yan. Ikaw nga, wala ka namang kamalay-malay nung pinanganak ka eh. Sinabi lang sa'yo na ito birthday mo eh. Nabasa mo sa birth certificate. Pero nagdiriwang ka. Di ba? Si Brother Tony may problema to. Okay? Kasi, ang pagitan niya ng kapatid niya, 6 na buwan. 6 na buwan. Sabi ko, pabira, premature ka pala nung pinanganak. Hindi, mali kasi yung entry ng date. O, hindi ba? Hindi, totoo yan. Kasi birth certificate yun eh, pero paninawalaan, di ba? Ganun eh. O, hindi niya nga maalala. Naalala mo, pinanganak ka? Hindi. Pero nagbe-birthday siya. Hindi ba, Menchi? Menchi. O, ayun. Meron na ba kayong spiritual birth? Naalala niyo? It might not be a day or a month or a year, but definitely you remember that you received Christ. Kung wala kang maalala, then you need to be born again. Amen? Lahat ng members ng Lighthouse, kung binautismohan ka, pero wala kang ganong experience, abay, tanggapin mo na muna siya, magpabautismo ka. Kasi nilubog ka lang dyan. Baptism, if it would be baptism, requires that you have been born again. Sabi sa akin ng isang kausap ko, yung bang Baptist bishop, yan ba yung born again? Alam mo ako, yan ang talagang born again. Yung iba, born again and again and again. Hindi born again yun. Tayo, nung pinanganak tayong sa spiritual, minsan lang yan nangyari. Oh, di ba? Pastor, tanggap naman ako ng tanggap sa kanya eh. O, hindi ka born again. Born again and again and again and again ka. Eh, wala sa Bible yun. Ang nasa Bible, ye must be born again. Yun na yun. Amen? But that is the reality of seeking the kingdom of God first. I am not referring to your religion. I am not referring to a church. Okay? Ang punto rito, if you seek the kingdom of God, then you have to know the importance of being born again, because that is the first step. Wala pa ako sa outline ko. Kasi, this is just one. May kama. At yung word seek does not only lead to this, but it also leads to this. Correct? In the same way. If you seek the kingdom of God, fine. Tinanggap mo si Kristo, okay na yon. Lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng may kaligtasan, amen! Good? At least you have a point of reference that you have sought the kingdom of God and you got saved. Amen? However, hindi tapos yung sinabi ng Panginoon.
in the same weight, how you sought the kingdom of God, we need to seek His righteousness. Tama? So this message is not simply na tanggapin si Kristo. Unahin natin yan. Ito rin yan. Unahin mo na rin yung kanyang katuwiran. Are we listening? So lahat ng nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, I say amen. I do not doubt that you're saved. But let me ask you a question. Are you seeking His righteousness? O amen daw, sabi. Are we seeking His righteousness? Mind you, mga kapatid, this is what the Bible says. You seek and let us seek His righteousness, not your righteousness. Tama? Am I just being technical about it? No, because it's there. A lot of us, alam niyo, ang Tagalog kasi ng righteousness, katuwiran eh. Huwag mong hanapin ang katuwiran mo. Ang hanapin mo, yung kaniyang katuwiran na binigay sa iyo. At anyang katuwiran ay narito. Sapagkat ito ang katotohanan at katuwiran. Wala tayong pwedeng, Panginoon, hindi ko alam ang katuwiran mo eh. Ito yun. This is His Word. Tama? Hindi natin hahanapin yung preference natin, kundi ito. Hindi natin hahanapin yung tradisyon natin, kundi ito. Amen? Hindi natin hahanapin yung, yung nakahiligan natin, kundi ito. Correct? Ang uunahin natin at hahanapin ay ang kaniyang katuwiran. Lahat tayo, mga kapatid, nangangatuwiran. Tama? In fact, gusto nga ngayon sa mga learning institutions na ang mga estudyante talagang nakikipagpalitan sila ng katuwiran. Tama, Atty. Moses. Okay? Ini-encourage yan. Inong araw, huwag kang sasagot sa matanda. Palo ang aabutin mo. Tama, ano? Pero ngayon, ang mga kabataan ngayon, tinuturuan na sila na mag-respond. Okay? Kaya kalat na yung katuwiran ng ito ang karapatan ko, magsalita ka, i-verbalize mo, i-express mo ang sarili mo. Totoo naman yun. Amen? Pero ang hinahanap natin, hindi yung ating katuwiran, kundi yung kanyang katuwiran. Lahat tayo may rason. Tama? Lahat tayo may goal. Lahat tayo may ambisyon. Good? Oh. Pero, katangi-tangi ang katuwiran ng ating Panginoon sapagkat ang katuwiran niya ay matuwid. Tayong katuwiran natin, baluktot. Tama, mali? Yung katuwiran natin, katuwiran lang natin yan at the spur of the moment. Bukas, hindi mo na katuwiran yun. Iba na. Iba na yung preference mo. Tama? Pag iba na yung presidente, iba na naman ang katuwiran mo. Okay? Pag iba yung tumutulong sa'yo, iba katuwiran mo. Pag iba yung nag-aabot sa'yo ng iba katuwiran mo. Tama, no? Yung mga katuwiran natin, relative yan. Mga kapatid. Dependado yan kung sino yung inaasahan natin. Correct? Now, itong uri ng preaching na ganito, mga kapatid, it should bring out something sa atin. It should make us review our lives. Kasi, lahat naman tayo may hinahanap eh. Minsan nagagalit sa akin si Melda, nung nasa Taiwan kami. Sabi niya, uwi na tayo sa hotel. Halika, lalakad muna tayo. George,
Alam ko na naman yung pupuntahan mo, electronics na naman yan eh. Sabi ko, huwag mong pakinggan si Melda. Pasok kami doon sa isang, Eric, Xiaomi store. Lagot na naman tayo nito, Xiaomi. Siyempre, binati ako nung sales lady, you need anything? No, I'm just looking around. Alam ko si Melda, pag medyo nahinto ako doon sa isang titingin na yan. Sabi ko sa kanya, may gusto ka bang bilhin? Wala! Nakita ko, Dick, yung Xiaomi 14 Ultra. Dala-dala ko yung Xiaomi 13 Ultra. Niregalo niyo sa akin yun eh. Dala-dala ko. Kinumpara ko. Ganda nung Xiaomi 14 Ultra. Iniisip ko kaagad eh. Meron naman akong pwedeng pagbigyan ng Xiaomi 13 ko eh. Mangangarap din yan. No? Pero dapat gagamitin sa mga. Sabi ko, huwag na lang. Tara, alis na tayo rito. Lahat naman tayo, mayroong pagnanais eh. Aminin. Tama? O ayaw nyo aminin eh. Pero, siguraduhin lang natin that we seek His righteousness. Ibig sabihin, ang matuwid sa Kanyang harapan. Sang-ayon sa Kanyang salita. Hosea, sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground. It is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. What does this verse say? If you do not sow in righteousness, you will not receive the rain of righteousness. Ganun lang ang bottom line yan. Kung wala kang pagpapahalaga sa bagay na matuwid sa Panginoon, hindi uulan sa iyo yung showers of blessing ng lahat ng matuwid sa Panginoon. Hindi mo lang pinapanalangin yan. Tama? Nagsasuffer ka. Lahat pain. Parang iniisip mo walang matuwid sa iyo. Correct? Biktima ka. Okay? Nabuhay ka sa maling desisyon eh. How will righteousness reign? You see? Itong bagay na ito, mga kapatid, ay dapat suriin natin in the light of the Scriptures. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Ang lahat ng bunga ng Espiritu. Pero, Pastor, hindi ba ang bunga ng Espiritu is, ano nga? Love, joy, peace, ano pa? Long-suffering, gentleness, goodness, faith, hindi nyo memorize eh. Make temperance, di ba? Memorize nyo yun. Mahilig mag-memorize ng Bible ang mga taga-lighthouse. Amen? Sige nga, puntahan natin para at least nakikita nyo lahat. Ha? So ito ay Galatians. Anong nan? Pati yung reference, di nyo na alam. Yan. Okay. But, ready? Go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Bunga ng Espiritu. Alam niyo mga kapatid, medyo pasintabi sa ating mga kaibigang Pentecostal. Okay? At pasintabi sa mga siguro nanonood na walang inisip kundi riches.
Hindi po bunga ng Espiritu ang yaman. Hindi rin bunga ng Espiritu ang paggaling sa sakit. Hindi bunga ng Espiritu ang kagwapuhan. Hindi bunga ng Espiritu ang tangkad. Wala ako niyan. Okay? Hindi bunga ng Espiritu ang may kotse. O may trabaho. Hindi. Nakikinig ba tayo? Ha? Huwag tayong amen ng amen dahil meron tayong ganyan. Para bang, wow, ang bait-bait ni Lord. Praise God. Oh, nakabili ako ng lupa. Kinabukasan, inawi ka ng kapitbahay mo. Diba? Dami-dami mga Kristiyano nakikipag-away sa lupa. Tama, ano? Ano nga, pastor, yung bunga ng Espiritu? Naku, I realize this. Ang daming Kristiyano, recite niyan, hindi naiintindihan. Tama, ano? Ang bunga ng Espiritu, lahat virtue. Na kahit binubuli ka, kahit dinidiscriminate ka, may pag-ibig ka. Tama? Ayan, no? Na kahit kapos ka sa buhay, meron kang joy. Hindi dahil misis mo si Joy. Parang si Pastor Bong. Na kahit meron kang diferensya sa sarili mo, sa katawan mo, may joy ka, may galak ka. Amen? Nakikinig ba kayo? Oh. Na kahit may nang aaway sa iyo, may peace ka. Correct? Kahit ang hirap ng buhay mo, meron kang long suffering. Correct? Oh. Kahit ganyan na, maraming meron ka pa rin gentleness. Meron ka pa rin goodness. Meron ka pa rin faith. Meron kang meekness. Meron kang temperance. Wala pang batas sa buong mundo na labag sa lahat ng ito. Tama? Oh. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, balikan natin yung sinasabi sa Ephesians. Ang sabi, sapagkat ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Now, does this verse refer to virtues? Ha? Ito yan. Kung meron kang gagawing mabuti, yung goodness, righteousness, and truth, yan ay pagkilos. At pag kinilos mo yan, lalabas ang bunga ng Espiritu. Nakikinig po kayo? Ito yan. Ang bunga ng Espiritu, di ba ang sabi, bear the fruit of righteousness? Andiyan kayo ha? Nakikinig kayo. Kasi kinakailangan maintindihan natin ito eh. Abound to every good work. Correct? Ibig sabihin, nagiging intentional tayo as a church to abound in every good work because of the goodness in us. Lahat ng gawa sang-ayon sa goodness will result to virtues. Are you listening? Amen? If we think of how we need to abound in every good work, and we enrich ourselves in that good work, kahit mahirap, kahit challenging, kahit magastos, but it's beneficial to all, lalabas dyan ang bunga ng Espiritu. Are you listening? Kahit may sacrifice, ang makikita dyan ay yung bunga ng Espiritu na virtues. At paggagawa tayo sang-ayon sa matuwid sa harap ng Panginoon, His righteousness, at wala tayong iisipin
dahil ginagawa po natin ito sa kaluguran ng ating Panginoon, lalabas diyan ang bunga ng Espiritu na virtues. Tama? At pag gagawin natin intentional, okay, at doon tayo mag-a-abound sa pagkilos sang-ayon sa katotohanan, doon lalabas ang bunga ng Espiritu. Now you understand? Ibig sabihin, the fruit of the Spirit does not fall from heaven to be in us. But the fruit of the Spirit is the result of abounding to every good work according to what is good, according to what is righteous, and according to truth. Doon lumalabas ang bunga ng Espiritu. Kaya ang turo sa atin, dahil sa biyaya ng Panginoon, mag-increase tayo. Dahil ang binibilang ng Panginoon ay yung virtues, hindi yung yaman mo. Amen? Kaya dito sa Lighthouse, kilos tayo ng kilos. Minister tayo ng minister. Serve tayo ng serve. Sapagkat sa pamamagitan ng paglilingkod, sang-ayon sa kabutihan at katuwiran at katotohanan, doon lumalabas ang bunga ng Espiritu. Are we seeking the kingdom of God? Be saved today. Are we seeking righteousness? Abound to every good work, according to His goodness, according to His righteousness, according to His truth. Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today. Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus, sa iyong puso ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.